Mainit ang araw, ngunit presko ang simoy ng hangin mula sa malawak na hardin sa likod ng bahay nila Mia at Leo. Isang linggo ng hapon, masayang-masaya ang kanilang pamilya habang nagkakatuwaan sa kanilang mini picnic. Nakalatag ang kumot sa damuhan, may mga prutas, sandwich at lemon juice sa mesa. Ang dalawang anak nilang si Aiden at si Sophie ay naghahabulan habang tumatawa. Si Mia, nakasuot ng simpleng puting sundress at nakaupo sa tabi ng kanyang asawa habang inaayos ang buhok ni Sophie. Ang ganda ng araw, no? Sabi ni Mia habang pinapanood ang mga bata. Oo, alam mo, minsan gusto ko nalang ganito araw-araw. Walang trabaho, walang stress. Kayo lang. Baka gusto mo mag-resign na lang. Biro ni Mia at napangiti din. Pwede, kung ikaw magpapakain sa akin. Pero kahit anong hirap, basta kasama ko kayo. Ayos lang. Sagot ni Leo sabay tawa at pinisil niya ang kamay ni Mia. Walang bahid ng pagdududa si Mia noon. Para sa kanya, si Leo ang lalaking pinangarap ng bawat babae. Mapagmahal na asawa, responsabling ama, at masipag na negosyante. Mula sa maliit na clothing business, lumago ang kanilang kumpanya sa tulong ng sipag at syaga. Magkasama nilang nilabanan ng mga pagsubok ng umpisa pa lang. Utang, palpak na deliveries, mga problemadong empleyado. Pero nalampasan nila lahat ng yon nang magkahawak ang kamay. Ang kanilang love story ay parang galing sa teleserye. Muntik nang hindi pinayagan ng mga magulang ni Mia dahil hindi galing sa mayamang pamilya si Leo. Pero pinaglaban nilang isa't isa. At pagkatapos ng 5 taon, nagpakasal sila sa isang intimate beach wedding na tumatak sa lahat ng bisita. 2 taon lang, nabuo na ang pamilya nila. Mommy, Daddy! Tingnan niyo po! Sigaw ni Aiden habang tinuturo ang kanyang sandcastle sa isang gilid ng hardin. Wow! Ang galing naman ng baby ko! Sabay palakpak ni Mia. Naglakad si Leo pumunta kay Aiden at tinulungan pa itong dagdagan ng mga palamuti ng castle gamit ang mga bato't bulaklak. Kitang-kita sa mukha ni Mia ang saya habang pinagmamasdan ng dalawa. Para sa kanya, iyon ang sukdulan ng kaligayahan ng buong pamilya. Masaya at buo. Nang gabi ring yun, nagluto si Mia ng paborito ni Leo. Beef at garlic rice. Sa gitna ng hapunan, pinuno ng tawanan ng kanilang dining area. Han, grabe! Ang sarap nito! Papurin Leo habang nilulunok ang huling subo. Siyempre! Special request mo yan kagabi pa lang. Sagot ni Mia na halatang masayang-masaya sa papuri ng kanyang asawa. Nagpatugtog pa sila ng mga lumang kanta sa radyo habang nagliligpit si Mia ng pinggan. Sumayaw pa sila ng konti na parang clown para patawanin lamang si Sophie. Maya-maya pa, nang makatulog ng mga bata, naupo si Mia sa sofa habang si Leo naman nagbukas ng laptop para silipin ang mga email. Nakahiling si Mia sa balikat nito habang nagkwentuhan sila tungkol sa plano nilang magbakasyon sa Tagaytay. 3 days lang? Tanong ni Mia na medyo dismayado. Hon, may investor meeting kasi ako end of the week. Pero I'll make sure na quality time tayo, promise. Pwede namang i-risk ka, diba? Matagal na nating plano to. Try ko, okay? Huwag ka nang matumpo. Okay, basta ikaw. Alam ni Mia na laging abala si Leo. Pero naniniwala siya noon na lahat ng yon ay para sa kinabukasan nilang pamilya. Sa isip niya, kung minsan kailangan talagang magsakripisyo. Lalo pa sila yung uri ng lalaking hindi bastang sumusuko sa kanyang trabaho. Sa gabi, nakayakap siya kay Leo sa kama habang pinapakinggan ang tibok ng puso nito. Mahina namang bumulong si Leo sa kanya. Salamat, Han. Sa lahat. Hindi ko alam kung ano ko kung wala ka. Walang kamalay-malay si Mia. Nasa kabilang banda ng kwarto, ang cellphone ni Leo may ilang mensahe mula sa isang pangalang hindi niya kilala. Sa likod ng bawat ngiti, may hindi nakikitang anino. At sa ilalim ng isang tahimik na gabi, may binhi na unti-unting tumutubo. Kinabukasan,
Maaliwalas ang umaga. Humahalik ang sinag ng araw sa bintana ng silid ng Mia at Leo, habang marahang pumapailan lang sa hangin ang halimuyak ng bagong lutong kape. Bumangon si Mia ng mangiti sa labi at sanay na siya sa ganitong eksena na si Leo ay mahimbing pa rin natutulog, bahagyang nakanganga at mahigpit ang yakap sa unan. Saglit itong tinitigan at humalik sa noo ng asawa. Walang ibang dasal sa puso niya kundi ang manatili ang gantong uri ng buhay. Simple, masaya, at puno ng pagmamahalan. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ng dalawang anak na parehong nakapajama pa, may gatas sa labi, at pawis sa noo sa kakalaro ng habulan. Mommy, si Kuya ayaw pahiram po ng tablet. Ireklamo ni Sophie. Mommy, siya po kasi unang naglaro kagabi. Kontra ni Aiden. O sige na, mag-agahan muna kayo. Wala munang gadget habang hindi pa naliligo. Ani Mia at ngumiti. Sabay niniyakap ang dalawa. At mabilis na nawala ang tensyon sa mga bata. Bumaba sila ng kusina habang si Mia na may abalang naghahain ng tinapay, itlog at mainit at tsokolate. Isang masayang simula ng araw. Habang kumakain, bumaba si Leo, bagong ligo at amoy aftershave. Good morning, love. Bati ni Leo sabay halik sa pisngi ni Mia at sa mga anak. Tulog mantika ka na naman, honey. Pagod sa kakatrabaho eh. Para sa future natin yun. Sagot ni Leo sabay kindat. Kaya natawa si Mia. Pero wala siyang ideya sa mga darating na unos. Sa panahong yun, sapat na sa kanyang mga simpleng galaw ng pagmamahal. Pagkatapos silang mag-ayos at kumain, nauna nang umalis si Leo. At kasunod ihinatid ni Mia ang mga bata. Matapos ihatid ang mga bata sa paaralan, dumiretso si Mia sa butik nilang mag-asawa. Nagsimula ito bilang maliit na online shop. Mga simpleng damit na siya mismo ang nagdedesenyo. Si Leong tumulong magbenta ng mga supplier, naghanap ng pwesto at sa kanila ito tinayo. Isang matibay na pundasyon ng partnership, hindi lang pag-ibig, kundi pati sa negosyo. Mamiya, may dumating na po na bagong tela. Sabi ng isa sa kanyang staff. Sige, tingnan natin mamaya. Pakilagay na lang muna sa stock room. Busy siya buong umaga. May fitting ang isang customer niyang para sa anak nitong ikakasal. May bride-to-be rin na gusto ng false custom gown. Sa bawat tahi at disenyo, binubuhos ni Mia ang puso. Gusto niyang bawat babaeng susuotin ang kanyang gawa ay mararamdamang espesyal sila, tulad ng nararamdaman niya kay Leo. At bandang 3:00 ng hapon, biglang tumawag si Leo. Han, baka agabihin ako ah. May emergency meeting sa supplier eh. Nandoon si Janine. Siya na muna sasama sa akin. Okay, ingat kayo. Sagot ni Mia na walang bahid ng hinala kundi tiwala. Buo at si Janine ay matalik niyang kaibigan at ninang pa ng kanilang bunsong anak. Pagkatapos ng tawag, binaliwala ni Mia ang nararamdaman niyang kakaibang kirot. Marahil ay pagod lang siya. Hindi niya binigyan ng mali siya. Hindi siya nanay o asawang paranoid. Isa siyang babaeng puno ng tiwala. Pagka-uwi niya, masayang sinalubong ni Mia ang mga bata. Nag-ensayo sila ng sayo ni Sophie para sa upcoming school play nito. Si Iggy naman ay tinuro sa kanyang bagong science trick na natutunan sa klase. Tawanan, halakhakan at masarap na hapunan. Nang biglang dumating si Leo bandang 9:00 ng gabi, may dala itong ice cream para sa lahat. Pambawi. Ani Leo sabay abot ng malagayan. Wow! Cookie daw! Favorite ni Sophie! Favorite nating lahat. Sigaw ni Leo sabay yakap kay Mia mula sa likod. Wala sa tono o galo ni Leo ang dapat ipag-alala. Ganoon din si Mia. Masaya, kontento, sa piling ng kanyang asawa. Pagkatapos ng kanilang siyahan, habang natutulog ang mga bata, magkatabi silang nanunood ng pelikula sa sala. Nakaunan si Mia sa balikat ni Leo. Tahimik, ngunit puno ng damdamin ang pagitan nila. Alam mo, kahit anong mangyari, basta tayong dalawa, sapat na. Oo naman.
Tayong dalawa, laban sa mundo. Sagot ni Leo at hinalikan si Mia sa noo. Sa bawat araw na dumaraan, may kakaibang pakiramdam si Mia. Hindi niya ito matukoy. Minsan tila may malamig sa mga sulat ni Leo. Minsan tila laging may hinahabol. Ngunit lagi niyang binabaliwala ito. Pagod lang yon. Mahal niya ako. Mahal niya ang pamilya namin. Pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. At sa tuwing mapupuno siya ng alinlangan, tinitingnan na lang niya ang mga mata ni Leo habang natutulog. At doon niya natatagpuan ang kapayapaan. Dahil sa puso ni Mia, mas pinili niyang hindi alamin ang maaaring sumira sa kung anong matagal na nilang pinagsamahan. Mas pinili niyang manatiling masaya, manatiling umaasa, at manatiling nagtitiwala. Dahil sa panahong yon, para kay Mia, ang pag-ibig ay hindi paghihinala. Ito ay paniniwala. Lumipas ang ilang linggo mula nang makitang muli ni Mia ang kanilang lumang Polaroid sa likod ng sketchpad. Sa mga araw na yon, tila mas lalo niyang pinapahalaga ng mga simpleng bagay. Ang pagtawa ng manak nila sa pagkainan, ang harutan sa sala tuwing linggo ng hapon, at ang pagyakap ni Leo sa kanya bago matulog. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang maramdaman ni Mia ang munting lamig sa pagitan nilang dalawa ni Leo. Hindi niya agad ito pinansin. Iniisip niyang baka pagod lang ito sa trabaho o baka may bagong proyekto sa negosyo kaya tila mas madalas itong abala. Han, hindi ka ba uwi ng maaga ngayon? Tanong ni Mia isang gabi habang inihahain ang hapunan. May meeting kami ni Mr. Tan sa Taguig. Medyo late na ako makakauwi. Kumain na lang kayo ha. Huwag niyo na akong hintayin. Sagot ni Leo sa telepono. Hindi iyon ang unang beses. Sa katunayan, pangatlong gabi na iyon na hindi sila sabay kumakain ng hapunan. Kung dati sabik si Leo na umuwi upang makasalo ang pamilya, ngayon ay tila lagi itong may dahilan para magtagal sa labas. Minsan tinatawagan ni Mia si Leo ng 8:00 ng gabi para kumustahin. Ngunit madalas ay hindi ito nasasagot. At kapag tinatanong niya kinabukasan, palagi nitong sinasabing, "Sorry Han, nakasilent kasi yung phone ko eh. Nasa presentation kami kagabi." Napangiti si Mia noon at sinabing, "Okay lang, basta ha, huwag mong pababayaan ang sarili mo." At gaya ng dati, hinalikan siya ni Leo sa noo bago ito umalis ng bahay. Isang araw habang hinihintay ni Mia na matapos ang sayo ni Sophie sa school, napansin niya siya lang mag-isa sa mga magulang na kilala niya. Dati, magkasama silang dalaw ni Leo tuwing may gandang okasyon. Palagi itong may bitbit na bouquet para kay Sophie at comics para kay Aiden. Ngunit ngayon, ang upuang para sa kanya ay nananatiling bakante. Wala si Daddy? Tanong ni Sophie habang nakabihis pa ng fairy costume. May trabaho yata ang daddy anak, pero proud na proud siya sa'yo. Promise. Sagot lang ni Mia at napilitan siyang ngumiti. Tumango si Sophie pero nakita ni Mia ang kunot sa noo ng anak. Lalong tumimu sa puso niyang pangungulila ng mga bata sa presensya ng kanilang ama. Sa butik naman, kahit abala si Mia sa pamamahala, hindi maiiwasang sumagi sa isip niya ang mga pagbabagong nangyayari kay Leo. Nakakaramdam siya ng panilamig, ngunit pinipili niyang manahimik. Isa sa mga staff niyang si Carla ang nagkomento isang araw habang inaayos nila ang mga bagong tela. "Ma'am, ang bihira na po ni Sir Leo magdala ng pagkain dito. Dati halos weekly yan may padala." Simula ng isa sa staff ni Mia. "Busy lang siguro talaga ngayon eh. Marami kasi silang bagong clients eh." Sagot lang ni Mia at napilitang ngumiti. Pero sa totoo lang, naramdam niya na ang lamat. May mga gabing bigla nilang siyang mapapating sa orasan ng 10:00 at mapapaisip, nasa na kaya siya? Hanggang isang gabi, habang nakahiga si Mia sa kama. Dinig na ang ulan sa labas at ang tikatik ng mga patak sa bubong. Pero wala pa rin si Leo. Nakadalawang baso na siyang ng tsaa, ngunit hindi pa rin dumarating ang kanyang asawa. Pero ilang minuto at sa wakas, narinig niyang bumukas ang gate. Tinignan niya ang oras at 11:00 na. "Sorry Han, grabe ang traffic.
Tapos biglang nagka-emergency meeting pa. Hindi na kita na-text ha. Lubat na ako eh. Sabay pasok ni Leo na pawisan at may dalang laptop bag. Lumapit si Mia, kinuha ang bag nito at inabot ang tuwalya. Naligo ka na ba sa ulan? Biro ni Mia at pilit na pinapatawa ang sarili. Parang gano'n na nga. Sagot ni Leo sabay halik sa kanyang noo. Pero napansin niyang tila iwas ang labi nito sa mga halik na dati kusa nitong binibigay. Hindi na nagtanong si Mia. Hindi niya konesyon ang malamig na kilos. Ang halik sa noo, ang halik sa labi, ang hindi masiling pagyakap. Sa halip, pinilit niyang intindihin. Pinili niyang hindi bigyan ng mali siya ang mga pagbabago at pinili niyang magtiwala. Habang natutulog si Leo, nakatingin si Mia sa kisame, gising pa rin. Nakatulala siya sa dilim habang iniisip kung dapat na ba siyang magtanong. Ngunit may bahagi sa kanyang konsensya na pilit pumipigil. Baka ako lang to. Baka naman stress lang siya. Baka normal lang to. Saad ni Mia sa kanyang utak. Napahawak naman siya sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang pagtibok ng puso niyang mabigat, mabagal, at parang may tinatagong takot. Ngunit binaliwala niya yun. Tulad ng dati, mas pinili niyang hawakan ang kabutihan ni Leo kaysa maghinala. Hanggang sa muli namang dumaan ang isang gabi na hindi sila sabay kumain. Muli na namang hindi nasagot ang tawag at muli na namang may meeting si Leo. At si Mia, tahimik pa rin. Sa puso niya, nananatiling pananampalataya na kahit tila may nagbabago, mahal pa rin siya ni Leo. Sa isang mundo kusa ng hinalay kay daling paniwalaan, si Mia nanindigan sa kabaliktaran. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas ng loob na umasa. Lakas ng loob na magmahal sa kabila ng pagdududa. Lakas ng loob na maghintay sa liwanag kahit unti-unti nang bumabalot ang dilim. Pero sa lalim ng gabi, habang tulog ang buong bahay at tanging ulan ang maririnig, may isang tanong na pilit na sumisiksik sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo pipiliing hindi makita ang totoo? Mula nang bubukas sila ng bagong branch ng butik sa kabilang lungsod, mas naging abala si Leo. Hindi tulad dati na halos sabay silang umuwi ni Mia galing sa trabaho. Ngayon, mas madalas itong malate, kung minsan madaling araw na nakakauwi. Lagi ang dahilan ay business meetings, supplier issues, o logistics concerns. Sa una binaliwala yun ni Mia. Nauunawaan niya ang hirap ng pagpapatakbo ng negosyo, lalo na't sabay silang lumalaban para sa mga pangarap nilang mag-asawa. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, may hindi na maipaliwanag si Mia sa kanyang pakiramdam. May malamig na simoy sa gabi kahit yakap ni Leo. May mga titig na parang wala sa kasalukuyan. At may mga usapang nawawala sa gitna. Hindi na tulad dati. Hindi na siya tinititigan ni Leo habang nagkukwento siya ng araw niya. Hindi na ito interesado sa mga bagong disenyo ng gown o sa mga kwento ng mga bata. Hindi na siya naghihintay sa pagkainan. At kung kumakain man sila, madalas ay may hawak ng cellphone si Leo. Laging may ka-text, laging may kausap. Hanggang isang gabi, habang naliligo si Leo, hindi inaasahan ni Mia ang marinig ang cellphone nitong tumunog. 1, 2, 3 sunod-sunod na mensahe mula sa contact name na Jay. Hindi siya nagbasa, hindi siya nagbukas, at hindi siya sumilip. Pero may kumislot sa kanya. May tumusok sa puso niya na hindi niya agad maintindihan. Pero hindi pa siya nagbintang. Ayaw niyang maging mapanghusga. Ayaw niyang masira ang gabi dahil lang sa kutob. Ngunit ng gabing yon, habang magkatabi silang natutulog, hindi siya agad nakatulog. Sa bawat hilik ni Leo, para bang may tanong na paulit-ulit sa isip niya. Bakit pa paring lumalayo ka? Saad ni Mia sa kanyang sarili at kasabay din ng patak ng luha niya. Kinabukasan, nagsikap si Mia ang maging normal ang lahat. Ipinagluto niya pa rin ang paboritong breakfast si Leo. Beef tapa na may sinangag at itlog. Ngunit hindi man lang ito tumingin sa kanya habang kumakain. Panitingin sa relo. At bago pa man makausap ng maayos si Mia, tumayo na ito. May meeting kami ni Mr. Soriano sa labas.
Medyo late ako makakawilot Ani Leo habang sinusuot ang relo. Hindi ka ba uuwi ng maaga kahit weekend bukas? Depende. May warehouse inspection pa yata Sagot nito na tila walang gana at dumiretso na palabas ng bahay. Muling nanahimik ang buong sala. Nakatingin lang si Mia sa pinto, hawak ang baso ng kape na hindi niya naubos. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong ang, mahal mo pa ba ako? Pero sa halip na dumaan sa sigalot, pinili niyang wag muna. Baka pagod lang si Leo. Baka totoo nga ang mga business meetings. Pinili niyang paniwalaan ng paliwanag. Hindi dahil bulag siya, kundi dahil may mga bagay na mas pipili nating wag munang tuklasin. Lalo na kung maaaring sirain itong katahimikan ng tahanan. Pero ang katahimikan ay unti-unting napalitan ng tanong. Isang araw, habang naglilinis ng study table ni Leo, napansin niya ang isang maliit na resibo na natabunan ng mga papel. Isang dinner reservation sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Isang gabi kung kailan sinabi ni Leong may out-of-town supplier meeting siya. Hindi agad inisip ni Mia ang masama yun. Baka business dinner lang. Pero bakit sa ganung klaseng restaurant? Bakit hindi niya nabanggit yon? At doon lumalim ang gut feeling ni Mia. Nagsimula siyang maging tahimik. Hindi na siya masyadong nagtatanong. Hindi na rin siya nagkakwento ng mahaba sa gabi. Pero kahit walang sinasabi, mas lalo nag-ingay ang mga tanong sa kanyang isipan. Hanggang sa isang gabi, habang kausap nila yung isang client sa telepono, napansin niyang may kakaibang lambing sa boses nito. May halakhak na parang hindi para sa negosyo. Nang ibaba ni Leo ang tawag at tinanong ni Mia kung sino yun, ang sagot lang nito ay, si Jessa, yung marketing head ng bagong brown partner natin. Okay. Sagot lang ni Mia at pinilit ngumiti. Ngunit habang nakahiga na sila, naglalaro pa rin sa isip ni Mia ang mga pangalan. Jay, Jessa, Jay, Janine. Bigla siyang napaupo sa kama at hindi siya sigurado, pero bigla siyang kinilabutan. Si Janine, ang matalik niya kaibigan na matagal na rin hindi nagpaparamdam. Sa huling salo-salo nila, naramdam niyang iwas ito sa kanya. Minsang tinawagan niya, hindi sumagot at nagsabing na busy sa project abroad. Napapikit na lang si Mia at sa dami ng pwedeng isipin, ayaw pa rin niyang husgahan si Leo. Hindi siya detective. Hindi siya sigurado. Pero ang puso niya, tila hindi na kayang baliwalain ang mga sinyales. Kinaumagahan, habang papasok siya sa butik, huminto muna siya sa coffee shop na dati lang tambahan ni Janine. Doon siya tumambay ng ilang minuto, humihigop ng kape habang nakatingin sa kalye. Sa bawat sasakyang dumaraan, iniisip niyang, paano kung totoo? Paano kung meron nang ang iba? Pero bago niya tapusin ang tanong sa kanyang sarili, pinutol niya ito. Uminom siya ng malalim na higop ng kape at nadesisyong hindi pa panahon. Hindi pa ngayon. Hindi pa siya handang sirain ng mundo batay lamang sa kanyang kutob. Hindi pa siya handang harapin ang sakit. Hanggat wala pang katiyakan. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti na siyang nag-iipon ng tapang. Dahil alam niyang darating din ang araw na hindi na sapat ang pagtitiis. At kapag dumating ang araw na yon, hindi na siya magbubulag-bulagan. Pero ilang araw na ang lumipas, hindi na kayang palampasin ni Mia ang paulit-ulit na pakiramdam ng pagkalito, pangungulila at pangamba. Araw-araw siyang nilalabanan ng kanyang isipan. Sa bawat oras na umuwi sila ng hating gabi, bitbit ang palusot na business meeting. Lalong lumalalim ang hukay ng kanyang pagdududa. Hindi na ito simpleng gut feeling lang, ito'y sigaw ng kanyang pagkatao na may mali at kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hanggang sa isang hapon, habang tulog ang kanilang bunsong anak, lihim siyang naghanap ng private investigator online. Tahimik at mabilis ang kilos niya. Ayaw niyang may makaalam, lalo na si Leo. Hindi siya sigurado kung dapat pa siyang matakot o mahiya sa desisyong to. Pero isa lang alam niya, hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Kinabukasan, sa isang maliit na cafe sa may Taguig,
Nagkita sila ng isang lalaking nagpakilalang Lito Vergara. Dating polis Lito na ngayon nagtatrabaho bilang isang pribadong investigador. Malamig ang kanyang tinig, profesional ang kilos, at tila sanay sa mga kasong tulad ng kina Mia. Ma'am Mia, simple lang po ang proseso. Bibigyan niyo po ako ng background, schedule, kotse, address ng opisina at kabarkada. Kami na pong bahala sa surveillance. Paliwanag ni Lito habang nilalabas ang maliit na voice recorder at lumang notebook. Nag-atubili man simula, binigay ni Mia ang lahat ng alam niya tungkol kay Leo. Mula sa mga paborito nitong restaurant hanggang sa usual route nito mula sa opisina pa uwi. Sa puso niya ay umaasang maling hinala, pero sa kaloob-looban niya ay alam niya na ang sagot. Lumipas ang 3 araw na parang taon. Walang gabing mahimbing para kay Mia. Sa tuwing tatahimik ang paligid, tila mas malakas ang sigaw ng kanyang iniisip. Sa bawat kalaskos ng kotse sa labas ng bahay nila, tila umaasa siyang si Leo yon at umaasang siya lang dahilan ng pagiging abala nito. Sa ika-4 na araw, tumawag si Lito. Ma'am, may kailangan po kayong makita. Pwede po ba tayong magkita bukas ng umaga? Ani Lito sa telepono, pero hindi makapagsalita agad si Mia. Alam niya at ramdam niya, pero iba pa rin pala ang sakit kapag kinumpirma na. Kinabukasan sa parehong cafe, pinakita ni Lito ang mga larawan sa tablet. Isa-isang nag-flash ang makuha na si Leo papasok sa isang hotel sa Makati. Si Leo, yakap-yakap ang isang babae sa labas isang wine bar. Si Leo na nakangiti, na tila abot langit ang saya habang kasamang kumakain ng babae sa isang rooftop restaurant. Pero ang larawan na pinakamatindi ang dagok sa damdamin ni Mia ay ang huli. Isang kuha na malapit, malinaw at walang halong pagdududa. Si Leo na hinalikan sa pisngi ang babae. At ang babaeng yun, walang iba kundi si Janine. Si Janine ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kausap niya halos gabi-gabi sa telepono. Ang karamay niya sa hirap ng pagiging ina. Nanggilid ang luha ni Mia. Pero pinilit niyang huwag umiyak sa harap ni Lito. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Hindi siya magpapaawa. Umiling siya at marahang sinara ang tablet. Salamat, Mr. Vergara. Huwag niyo na po akong tawagan. Ako nang pong bahala sa susunod. Mahinahong wika ni Mia. Ngunit sa loob-loob niya, gumuho na ang lahat. Pag-uwi sa bahay, pinaliguan niya ng halik ang kanyang mga anak. Humakap siya sa kanila na tila ba, yun na lang natitirang katinuan sa kanyang mundo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagskandalo. At higit sa lahat, hindi niya kinumprunta si Leo. Sa hilip, tahimik siyang umupo sa sulok ng kanilang kwarto, bit-bit ang bigat ng katotohanan. Sa gabing yon, walang pagtatalo, walang iyakan. Pero sa katahimikan, unti-unting namamatay ang pusong minsang naniniwala sa pag-ibig. Magsisimula na ang bagong kabanata ng kanyang buhay. At sa unang pahina ng bagong kabanatang yon, wala nang lugar ang pagiging martir. Sa halip na masira, mas pinili niyang maging matatag. Ang sakit na tinanggap niya sa araw na yon ang magiging gasolina sa kanyang pagbawi. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga anak na kailanmay hindi niya hahayaang masira ng kasinungalingan ng ama nila. Ang larawang yun na puno ng pagtataksil at pagkanulo ay nagsalyo ng kanyang bagong layunin. Hindi pa ito ang wakas. Ito pa lamang ang simula. Sa sandaling yun, matapos siyang matanggap ang mga larawan at ulat mula sa private investigator, para bang tumigil ang mundo ni Mia. Ang mga mata niya ay matagal nakatitig sa larawan kung saan nakangiti si Leo. Yakap-yakap si Janine habang tila walang pakialam sa mundong kanilang ginagalawan. Ngunit sa halip na magwala, umiyak o kumprontahin agad si Leo, pinili ni Mia ang katahimikan. Sa katahimikan yon ay nabuo ang isang desisyong hindi siya magiging biktima. Hindi siya magpapasaklolo sa awa. Hihinga siya ng malalim at ilalaban ang tigdidad niya. Gagawa siya ng plano. Isang maingat, isang mapaninlang, at isang plano ng paghihiganti na hindi nila makikita hanggang huli na. Sa sumunod na araw,
Bumalik si Mia sa dati niyang anyo. Mapagkalinga, masayahin, at walang bahay ng pagkabahala. Si Leo na sanay sa kabaitan at katahimikan ni Mia ay hindi man lang nakaramdam ng pagbabago. Patuloy pa rin ang kanyang mga gabi sa business meetings, habang si Mia ay abalang naglilista, nagre-research at unti-unting binubuo ang kanyang mga hakbang. Una ng inasikasong negosyo. Kahit pang karamihan ng shares ay nakapangalan kay Leo, si Mia ang tunay na utak sa likod ng operasyon. Ginamit niya ang kanyang charm at katalinuhan upang makuha ang tiwala ng kanilang accountant, si Carlo. Isang lalaking matagal na may paghanga sa kanya at lihim na nagpapakita niyang malasakit. Dahan-dahang nilapitan ni Mia sa Carlo. Sa mga usapang tila walang halaga, unti-unti niyang nailahad ang nais niyang mangyari. Hindi direkta, ngunit sapat para maunawaan ni Carlo ang nais niyang tulong. Gusto ko lang tiyakay na maayos ang dali ng pera, Carlo. Ayoko may butas sa sistema natin. Ani Mia isang gabi habang tinutulungan niya ito sa audit. Si Carlo naman na marunong magbasa ng damdamin ay tumango. Maaari mo akong asahan, Mia. Ako nang bahala rito. Habang abala sa panloob na paghahanda, inumpisahan na rin ni Mia ang pagbubukod ng mga ari-arian. Gumamit siya ng mga legal loopholes at koneksyon sa kanilang abogado upang unti-unting mailipat sa kanyang pangalan ang ilang mga titulo ng lupa, kotse at bank accounts. Hindi ito kapansin-pansin. Isang deed of donation dito. Isang small transfers doon. Lahat ay tila normal. Kasabay nito, nagsimula siyang magsulat. Sa kanyang lumang leather-bound notebook, isinulat ng bawat detalye. Kailan umalis si Leo? Sino ang kasama niya? Mga resibong naiwan sa bulsa at mga pangakong binitaw na hindi tinupad. Hindi ito para sa ebidensya. Ito para sa kanyang puso upang maipalala sa sarili kung bakit siya lumalaban. Sa mga gabi habang natutulog sila sa kanyang tabi, tinitingnan na siya ni Mia. Minsan may mga luha pa rin bumabagsak. Hindi niya mapigilan. Ngunit sa bawat patak ng luha ay mas tumitibay ang kanyang loob. Sa bawat saglit ng katahimikan ay mas tumatalas ang kanyang pag-iisip. Hanggang isang gabi, lumapit si Leo sa kanya habang naghahapunan. Han, baka mag-out of town ako next week ha? May business convention ako sa Cebu. Sige Han, sabihin mo lang kung anong kailangan mong dalhin. Ako nang bahalang mag-impake. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi business convention yun. Alam niya kung sino ang kasama ni Leo. Ngunit hindi niya pinakita at hindi pa ito ang tamang oras. Isang linggo matapos ang convention, umuwi si Leo na may mga pasalubong. Masayang itsura. Tinanggap naman ito ni Mia. Hinalikan sa pisngi at niyakap pa. Walang away, walang eksena. Ngunit sa gabing yon, inilabas niya isang USB drive mula sa kanyang drawer. Nandoon ang video footage mula sa investigator, mga larawan at mga resibo ng hotel. Isa lang iniisip niya habang pinapanood ang lahat. Mas matamis ang tagumpay kapag pinaghirapan. Nagpatuloy ang gandong larong tahimik ni Mia sa loob ng ilang linggo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas lumalalim ang kanyang pagkabali. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Minsan dumadalaw pa rin ang pagdududa sa kanyang sarili. Ang tanong kung saan siya nagkulang, kung bakit siya niloko. Ngunit palagi niyang ipinapaalala sa sarili na hindi siya ang may kasalanan. Siya ang asawa, siya ang ina, siya ang katuwang. Ang kasalanan ay hindi sa kanya. At ito ang simula ng kanyang tahimik, ngunit matinding digmaan. Alam ni Mia kung gaano kahalaga kay Leo ang tatlong bagay. Ang kanilang negosyo, ang kanyang reputasyon sa industriya, at ang pamilya nilang binuo. Sa mga iyon siya magsisimula. Hindi ito paghihiganting puno ng ingay o paninakot. Ito isang tahimik at mabisang pagwasak. Isang digmaan na walang armas, kundi talino at syaga. Nagsimula siya sa negosyo. Bago pa man ang lahat, aktibo na si Mia sa accounting at finance ng kumpanya nila Leo. Isang negosyo sa pag-import ng mga luxury home decors. Sa papel, equal partners sila, pero sila yung mas kilala bilang CEO at frontman. Samantalang si Mia ang tahimik na utak sa likod ng operasyon.
Sa harap ng mga auditor at mga investor, unti-unting inihag ni Mia ang mga kahina-hinalang transaksyon na si Leo mismong lumagda. Hindi niya inimbentong lahat. Ginamit niya ang tunay na mga pirma at papeles ni Leo. Ngunit, pinaikot niya ang lahat sa paraang si Leo lumalabas na mapaninlang, pabaya at hindi ka panipiniwalang bilang pinuno. Sunod ang reputasyon. Tahimik na nakipag-unayan si Mia sa isang kilalang lifestyle journalist na dati niya naging kliyente sa Event Design. Binigyan niya ito ng ilang dokumento, screenshots sa mga email ni Leo sa babae nito at iba pang pruweba ng pagkatao ni Leo sa likod ng successful businessman image nito. Hindi lantaran ng pagsira, isang anonymous expose lang ang lumabas, ngunit sapat upang mabasag ang imahe ni Leo sa social media at industriya. Isang hapon habang nagbi-meeting si Leo kasama isang foreign investor, biglang humina ang kanyang kumpiyansa. Napansin niyang malamig ang pagtanggap ng board member sa kanyang proposal. Ang dating masiglang palakpakan ay napalitan ng katahimikan at malamig na titig. Isang email na tumagos sa kanyang inbox ang nagpabagsak sa kanyang balikat. At ang sunod ang ginawa ni Mia ay sa pamilya niya. Unti-unting inilayo ni Mia ang loob ng mga bata kay Leo. Hindi sa paninira, kundi sa pamamagitan ng presensya. Lahat ng school activities, si Mia ang present. Nang weekend landing, laging siyang kasama. At si Leo sa sobrang pagkabisi sa sarili niyang guilt ay hindi na rin mapaglaan ng sapat na oras sa mga anak. Hanggang sa dumating isang gabi na tinanong siya ni Sophie. Daddy, bakit lagi ka pong wala? Hindi nakasagot si Leo. Tumalikod na lang siya at sinabing pagod siya. Ngunit ang sagot na yon ay lalong nagtanim ng lamat sa ugnayan niya sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda, pinagmamasdan ng buwan na tila saksi sa lahat ng kanyang sakit at tagumpay, may biglang nag-text kay Mia, si Janine. Mia, can we talk? Ngumiti si Mia, ngunit hindi sagot ang binalik niya. Hindi pa ngayon. Marami pa siyang dapat tapusin dahil hindi pa tapos ang kanyang plano. At habang sila ay natutulog si Sile na dati pugod ng pagmamahalan, ngayon ay malamig at puno ng tanong at tahimik na bumulong si Mia sa kanyang sarili. Isa-isa kitang tatanggalan ng dahilan para umiti. Wala siyang sinisigaw, wala siyang sinasaktan sa harapan, ngunit bawat galaw niya ay parang lason na dahan-dahang pumapatay sa mga bagay na mahalaga kay Leo. At ito ang simula pa lamang ng pagbagsak ng lalaking minsang minahal niya ng buong buo. Hindi siyang babaeng umiiyak sa sulok. Siyang babaeng lumalaban sa dilim, hindi gamit ang armas, kundi ang ganti ng isang pusong ginibak at ngayong muling bumabangon sa sariling paraan. Sa tulong ng isang matagal na niyang pinagkakatiwalang abogada, inilipat ni Mia ang karamihan sa mga properties na nakapangalan sa kumpanya sa sarili niyang pangalan. Ginamit niyang mga dokumentong matagal nilang pinirmahan bilang mag-asawa. Kasunduan sa lupa, mga kontratang hindi binigyang pansin ni Leo noon. Sigurado ka ba rito, Mia? Tanong ang abogada habang tinatapos ang huling dokumento. Masigurado pa ako ngayon kaysa sa buong panahon ng kasal namin. Sagot ni Mia. Hanggang sa pinuntahan ulit niya si Carlo, nakausap niya ito sa isang coffee shop sa labas ng lungsod. Malayo sa mga matang mapanghusga. Carlo, may hihingin sana akong pabor at kompensasyon. Ani Mia sabay labas ng brown envelope. Anong klaseng pabor? Gusto kong malaman ang tunay na kalagayan ng negosyo. At kailangan kong mapakita sa mga partners na hindi karapat-dapat sila sa kumpanya. Kaya kailangan ko ng tamang presentasyon. Wala akong kailangan gawing iligal. Lahat ng to nangyari na. Ang kailangan lang, ayusin mo lang kung paanong ilalatag ang katotohanan. May anak din akong babae, Mia. Naiintindihan kita. Sagot ni Carlo, saka kinuha ang sobre. Dito naging mas taktikal si Mia. Isa-isa niyang inimbita ang mga kasosyo ni Leo para sa mga business lunch na tila walang halong personal. Ngunit habang dumadalo ang wine at appetizer, dahan-dahang lumalabas ang mga pag-alala niya sa performance ng kumpanya. Ang mga kwento ng personal troubles ni Leo at ang mga dokumentong nagpapakita ng posibleng pagkakautang at kapabayaan sa pamamalakad.
Hindi ko alam kung makakabuti pang manatili siya bilang CEO. Ba kailangan niya ng pahinga o replacement? Isang banayad ngunit matalim na pahayag ni Mia sa isa sa mga partner. At tuloy na nga nagkagulo ang loob ng kumpanya. Samantalang si Leo naman ay tila walang kaalam-alam. Isang gabi, tumawag si Leo kay Mia. Mia, baka malate ako ah. May dinner kami ni John Este ng investor. Sige lang, ingat ka. Pero sa likod ng linya, nakangiti si Mia. Dahil alam niyang habang si Leo abala sa pantasya, ang realidad ay unti-unti na siyang kinakain ng kanyang sariling kasinungalingan. Isang linggo makalipas, nagsimula ng epekto. Natanggal ang isang malaking deal na sa biglang withdrawal ng isang foreign investor na nakausap ni Mia. May partner nagbitiw. Lumabas ang balita sa isang online business journal tungkol sa internal conflict ng kumpanya ni Leo. Isang gabi, umuwi si Leong balisa. Binuksan niyang bote ng alkasala habang tahimik lang si Mia sa kusina. Mia, may problema sa board. Parang may gustong palitan ako. Bakit? May ginawa ka bang mali? Sagot ni Mia na hindi lumilingon habang naghuhugas ng pinggan. Wala. Pero parang may gustong sumabotahe. Balis ang sagot ni Leo. Tahimik lang si Mia. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa salamin ni Leo. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya, hindi na ang dating si Mia. Mas matatag, mas matalino, at mas mapanganib. Baka oras na rin siguro para magpahinga ka. Masyado ka rin napapagod kakahabol sa mga meetings mo. Hindi alam ni Leo kung bakit parang may ibang ibig sabihin ng mga salitang yon. Ngunit pagod na siya. Uminom na lang siya ng alak at nagpahinga sa sofa. Sa kwartong yun ng katahimikan, isang digmaan ang nanalo. Hindi sa putukan, kundi sa tahimik na plano ng isang babae nga matagal nang nasaktan. At eto pala ang simula. Hindi pa kontento si Mia sa pagkakalugmok ni Leo. Alam niyang hindi pa itong wakas na nararapat sa isang taong ginawang laruan ng kanyang puso tiwala. Sa kanyang puso, may isa pang kailangang harapin, si Janine. Hindi talaga gusto niyang magpaliwanag si Janine, hindi rin dahil gusto niyang closure. Kailangan niya itong makita sa mata, harap-harapan at iparamdam sa kanya kung paano sinira ng kanyang pagtataksil ang isang buhay, isang pamilya at isang pagkakaibigang matagal nang binuo. Maingat ang bawat galaw ni Mia. Gumamit siya ng bagong prepared number at mula sa isang hindi inaasang email, nagpadala siya ng isang mensahe kay Janine. Magkita tayo. Tayo lang. Alam mong kailangan natin to. Ani Mia. Tumugon naman si Janine matapos ang ilang oras. Anong gusto mong pag-usapan? Hindi ba sapat na nagkaalaman na? Tanong pa ni Janine. Hindi pa. Hindi pa ako tapos. Matatag na sambit ni Mia. At doon, nagkasundo silang magkita sa isang art gallery sa Maynila. Isang tahimik na lugar kung saan walang makakastorbo. Wala ring makakakilala sa kanila doon. Dumating si Mia, may suot na simpleng puting dress at sunglasses. Si Janine, maingat ang kilos, parang may kaba. Nasa mata niyang pagkailang, hindi niya alam kung lalapitan ba niya si Mia bilang dating kaibigan o bilang kaaway. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nakita kitang muli o matatakot. Panimula ni Janine. Wala akong intensyong saktan ka, Janine. Gusto ko lang marinig mula sa'yo kung kailan mo ako sinubulang treadorin. Ngunit natahimik si Janine at saglit siyang napayuko. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ibang klase ka? Pinagkatiwalaan kita? Isinama sa lahat ng bahagi ng buhay ko? Tapos di mo sinasadya? Mia, hindi ko rin alam kung paano nangyari. Nagsimula lang kaming dalaw ni Leo sa kwentuhan. Parang ring therapy. Lagi siyang may reklamo tungkol sa inyo. Tapos ano? Tapos inaliw mo. Ginamit mo yung kahinaan namin para maging panakip butas. Ganyan ba talagang tuloy na kaibigan, ha? Alam kong mali. Pero umabot na sa puntong minahal ko na rin siya eh. Akala ko iiwan ka niya.
Dagdag pa ni Janine na may kawawa pang mukha. Ngunit napangisiling si Mia. Hindi mapait, kundi tagumpay ang laman ng kanyang titig. Akala mo lang yon. Kasi sa huli, pareho lang kayong ginamit ko. Ani Mia na may ngiti sa labi. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Sinira kong negosyo niya. Binagsak kong reputasyon niya. Alam mo kung paano? Dahil sa mga impormasyong kusa mong binibigay noon habang nagkakwento kayo ng mga problema niya sa akin. At doon nanlaki ang mga mata ni Janine. Ginamit mo ako? Ginamit ko kayong pareho. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako maglalabas ng kahit anong skandalo. Hindi ako ikaw. Ang akin lang, gusto kong malaman mong hindi ako talunan. Napaupo si Janine. Parang biglang nanlamot ang tuhod niya sa bigat ng katotohanan. Napatingin siya kay Mia na parang mas naging elegante pa kahit sa gitna ng gulo. Mia, sorry. Sa lahat, alam kong hindi ko mababalik ang tiwala mo. Pero sana matahimik ka. Hindi sumagot kaagad si Mia. Tumayo siya at naglakad palapit kay Janine at nilapit ang muka. Hindi ko kailangan ng katahimikan mula sa Janine. Kasi ang totoo, natagpuan ko na yon. Nung pinili kong wag na kayong saktan tulad ng pananakit yung dalawa sa akin. Lumakad si Mia palayo, iniwan si Janine sa gitna ng art gallery. Tahimik, wasak, at tulad ng kung paano siya minsang iniwan. At pagkadating ni Mia sa kanyang kotse, nagsalita siya sa kanyang sarili. Isa na lang, at matatapos na ang lahat. Ang huling bahagi ng plano niya ay ang harapin si Leo. Hindi para sa paliwanag nito, kundi para sa wakas, siya na mismong magtatakda. Isang gabi, habang si Mia nasa isang upscale cafe sa may Makati, biglang pumasok si Leo. Nakatayo siya sa may pintuan, nalilisik ang mga mata. Baka sa mukha ang pagkalito, galit at pagtataksil. Lahat ng emosyon na minsay siya ang naging dahilan nito. Sa kabilang mesa, nakaupo si Mia kasama si Janine. Maayos ang bihis nila na parang hindi isang mapanirang tagpo ang kinilalagyan nila ngayon. Uminom ng kape si Mia habang si Janine naman ay mukhang tensyonado. Mia, ano to? Boses ni Leo. Hinahalatang nanginginig. Hindi sumagot si Mia agad. Sa halip, tinitigan niya muna si Leo na para bang isang kakilala niyang matagal niya nang hindi nakita. Saka siyang umiti. Han, buti namat dumating ka. Gusto mo ba ng upuan? Aniya sa kamarahang itinungga ang natitirang kape sa kanyang tasa. Huwag mo akong paikutin, Mia. Anong ginagawa niyo? Singhal ni Leo sabay lapit sa mesa at tinuro si Janine. Pero si Janine ay hindi na makatingin kay Leo. Para siyang batang nahuli ng guro sa gitna ng kalokohan. Oh, bakit? Hindi ba't masaya ka sa mga lihim mong pagpapunta sa kanya? Aba, ikaw nga halos araw-araw nandun sa kondo niya eh. Sabat ni Mia, pero may bahid ng panunuya. Sinundan mo ako? Hindi ko kailangang sundan ka. May sarili akong paraan. At eto, ang pruweba. Sagot ni Mia sabay turo kay Janine. Ano bang gusto mong palabasin? Na ikaw ngayon ang gumaganti? Ngumiti si Mia. At sa pagkakataong yun, hindi yun ngiting may lungkot, kundi ngiting tagumpay. Hindi ko kailangang gumanti, Leo. Pinili ko lang kontrol ng laro. Habang akala mo, ikaw pa rin may hawak ng baraha. Kalmang sagot Mia. Tahimik naman si Janine, ngunit ang titig niya kay Mia ay puno ng takot at pagkalito. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Alam mo ba, Janine, yan ang mga panahong ginagamit mong pagkakaibigan natin para takpan ang relasyon ninyo. Binibilang ko na kung ilang milyong pisong nawawala kay Leo. Anong ibig mong sabihin? Sinira mo ang tiwala ko. Kaya sinira ko ang lahat ng meron ka. Negosyo mo? Unti-unti ko nang kinuha. Mga investor? Tinaniman ko ng duda gamit ang mga sikreto mong itinago mo sa akin. Accountant mo? Nasa payroll ko na.
Matatag na sagot ni Mia kay Leo at nakataas pang isang kilay. Ikaw? Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ako ng mga investors? Hindi lang sila. Sagot ni Mia habang inaayos ang suot niyang coat. Lahat ng ginamit mong tao para lokohin ako. Ginamit ko na rin para ibaon ka. So anong ibig mong sabihin? Ikaw na ngayon ang masama? Na sa ginawa mo... Tama na. Hindi ako masama. Ginawa ko lang kung anong kaya mong gawin. Pero mas magaling ako. Napaupo si Leo. Hawak ang ulo dahil para siyang nawalan ng direksyon. Mia, ginawa mo lahat ng to para saktan ako? Ginawa ko to para ipaalala siya kung sino ako at para maramdaman mo ang sakit ng pinadama mo sa akin. Pero hindi ko kailangang sigawan ka. Saktan ka o pahiya ka. Ako nang umalis. Ikaw nang naiwan. Mia, hindi ko alam. Hindi mo kailangang magpaliwanag, Janine. Ang mahalaga, pareho na kayo nagbigay ng leksyon. Alam niyo bang matagal ko nang hinihindi ang pagkakataong to? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng tanong mo ay masasagot ngayong gabi. At ang lahat ng tanong ko, matagal lang nasagot. Mia, kung tungkol ulito ka, Janine. Huwag mo na akong insultuin sa paumanhin mo. Hindi ako nandito para pakinggan ang mga palusot mo. Nandito ako para ipalam sa'yo kung paano nawala ang lahat. Saglit na katahimikan ang bumalat sa pagitan nila. Sinundan ito ng sunod-sunod na revelasyon mula kay Mia. Naalala mo nung inakala mong abala ka sa mga business meetings? Ako rin, abala. Hindi sa paniniktik, kundi sa pagpaplano. Isa-isa kong nilipat ang maarian natin sa pangalan ko. At ang accountant na kinausap mo? Siya rin ang nagbibigay sa akin ng kopya ng mga transactions mo. Namanipula ko ang lahat ng numero. Mia, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo alam pinapasok mo. Hindi. Alam mo kung anong sakit ang dulot ng pagtataksil. At gusto kong maramdaman mo rin yun. Kaya ginamit ko mga sikreto mo. Yung under the table deals mo. Yung tax evasions mo. Lahat yan. Naipasa ko sa mga taong kailangang makaalam. Mga kasosyo ko. Oo. Iniwan ka nila. Wala na silang tiwala sa'yo. Ang reputasyon mong pinaghirapan. Wasak. Ang negosyong pinundar natin. Nasa pangalan ko na. Bakit, Mia? Bakit mo ginagawa to? At talagang tinatanong mo pa? Dahil hindi mo lang ako niloko. Pinili mong saktan ako. Gamit ng kaibigang tinuring kong kapatid. Pinili mong talikuran ng pamilya natin. At ngayon, ikaw naman ang makakaramdam ng pagtalikod. Sabay tayo ni Mia, ngunit nanatili pa rin kalmado. Ngunit sila yung naupong muli. Tila na walang ng lakas. Nang hina, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang baso ng tubig. Si Janine ay nanatiling tahimik sa gilid, ngunit hindi rin mapakali. At Janine, alam mong hindi ka ang target ng galit ko, ha? Pero hinayaan mong gamitin ka. Kaya ikaw rin, bahagi ka ng pagbagsak na to. Sabay tingin ni Mia sa pwesto ni Janine. Mia, hindi ko to ginusto. Nahulog lang ako. Lahat ng desisyon pinipili. At pinili mong ipagkanulo ako. Natahimik sa Janine kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na sa Mia ang dating malambot at madaling mapatawad. Sa kanya ngayon, may lakas, may kontrol. Mia, pwede pa nating ayusin to. Sa mga anak natin. Sa pamilya natin. Hindi ito tungkol sa pag-ayos, Leo. At ito tungkol sa pagbabayad. Sa bawat gabing umuwing luhaan ako. Sa bawat tanong kung bakit hindi na tayo masaya. At ito nang sagot. Wala na ba talaga? Wala na. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita idedemanda. Hindi ako tulad mo. Basta't lumayo ka sa mga bata. Eh sa mga susunod na taon, mararamdaman mo kung paano mawalan ng lahat. At hindi mo man ang alam kung kailan magsimula. Dagdag ni Mia, sabay punas ng luha niya. Sabay tayo at kinuha ang bag niya.
Isang huling sulit mula kay Leo ang kanyang pinakawalan, hindi na may galit, kundi may kapatawarang hindi na kailanman magbabalik. Umalis siya sa restaurant na yon, tuwid ang likod, matatag ang lakad. Sa labas, sumalubong sa kanyang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi na siya giniganaw. Siya ngayon ay buo. Sa loob naman ng restaurant, naiwan sila yung tulala, wasak at nag-iisa. Ang mga larawan ng kanilang masayang pamilya, ngayong ala-alang pinunit ng kataksilan at paghihiganti. Ngunit higit sa lahat, ang kalaban niya ay hindi ang babaeng niloko niya, kundi ang babaeng nagplano ng lahat habang nakangiti sa kanya. Ilang araw pa, nandoon pa rin sila sa bahay nila ni Mia at nandoon ulit si Janine dahil hindi pa sapat na kanilang pag-uusap nung nakalipas na araw. Hindi pa rin makapaniwala si Leo habang nakatayo siya sa sala ng kanilang bahay. Malamig, magulo at puno ng tensyon. Sa harap niya si Mia, tahimik ngunit matatag ang tingin, habang si Janine ay tila nanginginig sa kinatatayuan nito. Sabihin mo nga ulit, Mia. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mia, isang ngiting hindi masaya, kundi puno ng tagumpay at panlalamig. Ang ibig kong sabihin, Leo, lahat ng naranasan mo nitong mga buwan, ay parte ng plano ko. Matagal ko na itong iniisip, mula nung una kong nalaman ng pagtataksil ninyo. At ikaw, Janine, mula pa noon alam ko na, hindi ko lang talaga kayo nahuli. Sinadyang hindi ko kayo hulihin. Mas masarap kasing gumanti ng dahan-dahan eh. Hindi totoo yan. Nauutal si Janine at dahan-dahang lumingin kay Leo na tila humihingi ng tulong. Pero wala na siyang makitang kakampi sa kanya. Si Leo mismo ay hindi na rin makapagsalita. Alam mo ba kung anong mas masakit kaysa sa pagtaksila ng asawa mo? Yung mapagtanto mong lahat ng sakit na dinulot niya ay may kasama pang kasabot ng matalik mong kaibigan eh. 2 taong pinagkatiwalaan ko. Kaya alam mo kung anong naiisip ko? Kung anong sinaktan yung dalawa, kayong dalawa rin pahihirapan ko. Isang double betrayal. Para sa isang double betrayal. Kaya umalis na kayong dalawa. Dahil tapos na rin ako sa pagpapaliwanag sa inyo. O kung ayaw nyo, ako na lang. At sa pagbagsak ng pintuan, tila bumagsak na rin ang mundo ni Leo. Habang naiwan si Leo sa loob ng kanilang dating tahanan, ang bahay nila lamang ang alaala. Wala nang mga sigaw ng anak nila sa umaga. Wala nang halakak ni Mia sa kusina. Ang mga larawan sa dingding ay tila mga multong unti-unting nawawala. Tahimik, malamig. Wala nang natira kundi ang tunog ng kaning hininga at ang tunog ng konsansya ng matagal niya ng binaliwala. Samantalang si Mia abala sa pag-aayos ng mga papeles. Hindi na siya bumalik pa sa bahay nila ni Leo. Sa halip, ay tumuloy siya sa isang safe house habang inaayos ang mga dokumento para sa kanilang pag-alis. Sa tulong ng abogadong matagal niya ng kakilala, naging mabilis ang proseso. Ilang linggo lang, ay naisalin sa kanyang pangalan ng negosyo, ari-arian at sapat na kayamanan para masigurong hindi kailan maghihirap ang kanyang mga anak. Mommy, pupunta na po ba tayo sa bagong bahay natin? Tanong ni Sophie kay Mia habang nilalarong stuffed toy na bigay ng ama. Oo anak, sa isang lugar na walang sakit at walang kasingalingan. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis. Habang nakaupo sa eroplano, muling binalikan ni Mia sa isipan ang lahat ng nangyari. Mula sa mga gabing walang tulog, sa sakit ng pagtataksil, sa mapaninang na plano, hanggang sa tagumpay na sa paningin ng iba'y makatarungan. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maikakailan na may bahagi sa kanyang pusong nananatiling bugbog. Pagdating sa bansang bago, agad siyang tumuloy sa isang apartment na matagal na niyang pinaghahandaang paupahan. Hindi to kasing laki ng tahanang iniwan nila, pero sapat na to para magsimulang muli. Malinis, tahimik, at higit sa lahat, malaya. Isang hapon habang naglalakad si Mia sa park kasama ang mga anak, may isang lalaking nakatayo sa harap ng coffee shop ang napatingin sa kanya. May hawak itong libro, nakasalamin,
at may malangiting mata na tila kayang basahin ng kaluluwa mo. Excuse me? Are you Mia? Tanong ng lalaking nag-aalangan pero may halong ngiti. Yes? I think you left your wallet sa counter. Ako yung nasa likod mo kanina sa grocery. Oh my gosh, thank you. Hindi ko napansin. Namula si Mia at agad naman niyang tinanggap ang wallet. No problem. By the way, I'm Nathan. Filipino din. Bago ka lang dito, di ba? Bagong lipat, oo. Trying to start over. Same here. Kung gusto mo, I know a few Filipino communities around here. Baka makatulong para hindi ko masyadong manibago. Hindi inaasahan, pero may kakaibang gaan sa pakikitungo ni Nathan. Ibang-iba sa karanasan ni Mia kay Leo. Wala itong yabang, wala ring pag-aalilangan. Parang sapat na sa kanyang tumulong kahit walang kapalit. Mula noon, naging madalas ang pagkikita nila. Kasama ang bata sa picnic, paminsan sa simbahan o kahit simpleng kape sa park. Hindi pilit, hindi minamadali. Hanggang isang gabi habang pinapatulog ni Mia ang mga bata, napatingin siya sa litrato nilang pamilya na dati niyang tinititigan sa gabi. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umiyak. Bagkus, ngumiti siya. Hindi dahil nalimutan niya lang ang sakit, kundi dahil sa wakas, natututo na siyang patawarin ang sarili at tanggapin ang bagong simula. Isang hapon habang naglalakad sila sa parke kasama ang mga anak ni Mia, biglang huminto si Nathan. Hinawakan niyang kami ni Mia at tiningnan ito ng buong lalim. Alam kong marami ka ng pinagdaanan. Hindi ko hihiling burahin mong nakaraan mo, Mia. Pero kung papayag ka, gusto ko maging bahagi ng kinabukasan mo. Sandaling natahimik si Mia. Pinagmasdan niyang mukha ng lalaking to, isang estranghero noon, ngunit ngayon tila tahanan na. Sa kanyang mga mata, nakita niyang sinseridad, ang tiwala at higit sa lahat, ang kapayapaan. Hindi ko alam kung kaya ko magmahal ulit ng buo. Kahit kalahati lang, sapat na. Dahil mahal kita, kahit anong anyo ka pa. At doon, sa ilalim ng dapit hapon, sa gitna ng isang bagong buhay, muling nabuksan ang puso ni Mia. Hindi niya kailanman nakalimutan ang sugat ng nakaraan, ngunit hindi rin niya hinayaang ang sugat na yon ang magdikta ng kanyang kinabukasan. Makalipas ang 6 na buwan, tumanggap si Mia ng sulat mula sa abogado niya sa Pilipinas. Ayon sa liham, si Leo ay tuluyang nalugi sa negosyo, walang maayos sa trabaho at nahulog sa depresyon. Sa halip na tuwa, ang naramdaman niya ay awa. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil alam niya ang bigat ng pagkatalo. Ngunit tulad ng sinabi niya noon sa kanyang sarili, hindi na siya babalik pa sa dating bangungot. Hindi na siya ang dating Mia. Sa kanyang bagong buhay, kasama si Nathan at ang kanyang mga anak, unti-unti siyang bumangon. Nagsimula siyang magturo ng business management online. Ginamit ang karanasan niya upang hikayatin ang kababaihan na maging matatag sa gitna ng unos. At sa kanyang munting boses, may kababaihang lumalaban sa sariling kwento ng pagtataksil. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda, nakatingin sa mga bituin, niyakap siya ni Nathan mula sa likod. You know, I'm proud of you. Bulong ni Nathan at kumiti ng abot tenga sabay hinikan si Mia sa pisngi. Hindi ko akalain na darating pa ako sa puntong to. Minsan, kailangan muna tayong mabasag bago mabuo ulit. Dagdag ni Nathan at niyakap si Mia ng mahigpit. Tahimik silang tumingin sa langit. Sa pagitan ng mga bituin, nakita ni Mia ang sarili. Hindi na isang asawang niloko, kundi isang inang lumaban. Isang babaeng bumangon at isang pusong natutong magmahal muli. At sa dulo ng lahat, natutunan niyang kahit gaano kasakit ang pagtataksil, may pagkakataon pa rin para sa bagong simula. At sa bagong simula, doon siya tunay na nanalo. Naway nagustuhan ninyo ang kwento sa araw na to. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!